So why does bookkeeping matter? Number one is of course yung profitability tracking. Kasi, yun nga, kapag tinanong na, magkano bang kinikita natin sa isang buwan kung may negosyo ka? Pag di mo siya kayang sagutin, that means hindi maayos yung bookkeeping mo, no? Yan, kasi dito sa profitability tracking, dito mo nakikita yung revenue patterns. Pag nag-ano ka, halimbawa, nagbebenta ka ng goods for e-commerce, alam mo kung alin yung malakas bumenta, alin yung hindi masyadong gumagalaw, kapag meron kang bookkeeping system, di ba? Yung expense management. Kapag halimbawa, nagre-review ka ng finances, gusto mo mag-reduce ng cost, no? Para mas tumaas yung net profit mo. With proper bookkeeping, madali mong malaman na, ito hindi naman siya essential, pwedeng i-cut off na natin to, wag na tayong gumastos for this, wag na tayong maglagay ng budget for things like this. Ayan. And also, syempre, yung profit margin analysis, kung ilan yung percentage ng kinikita mo. And dito din yung mga seasonal trend recognition. Halimbawa, meron kang yung business mo, merong peak season, merong off season. With this, mas maiintindihan mo na, mababa yung kita natin, but it's okay. For an off peak season, this is still good. Ako may client ako na ganito na yung negosyo niya is seasonal. May kita siya all year round, pero may mga months talaga na mababa yung income niya. Pero may measure kami na parang, okay, hanggat di siya bumababa sa ganito, ibig sabihin that's normal for the business. Pero kapag bumaba pa siya at this level, ibig sabihin may problema. So may parameters ka. Kasi alam mo kung nasan yung seasonal trend sa negosyo mo. So another reason why bookkeeping matters is yung decision making, no? So katulad ng sabi ko kanina, kapag yung pricing, di ba? Paano mo malalaman na tama pa yung pricing mo? Kasi kung yung pricing mo hindi kayang i-cover yung operations expenses aside from dun sa pagbili ng kung ano ba nagbebenta ka or kahit ang business mo is service, di ba? Pag yung pricing mo, hindi niya kayang i-cover yung pambayad sa tao, pambayad ng outsource, pambayad ng marketing, ibig sabihin, pricing mo is not good enough. You have to re-strategize kapag ganon. Yung resource allocation also, di ba? Kung halimbawa, yun nga, nagbabudget ka, paano mo malalaman na, ito mga subscription natin for this, hindi naman natin masyadong ginagamit, ganito pala in a year, ganito pala yung nagagastos natin dito, better i-cut off na natin. O di kaya may mga bagong tools na lumalabas. Pag ganun, pwede mong etong ganito, mas maganda siya, nako-cover niya yung iba nating expenses, baka it's high time na lumipat na tayo dito sa bagong release na tool, mas advantage na siya for the business. Yun na siya. And of course, cash flow management. Ito yung cash flow kasi is king talaga. Kapag alam mo how much pa yung nagpo-flow na cash, no? Kasi cash is the most liquid asset. Pag yung pera mo, yung cash mismo, nagsisirculate siya properly, mas mabilis yung chance mo to grow. Compared na, kasi kapag mababa yung cash flow, pwede mong i-check na, anong dahilan? Bakit ang late ng cash flow natin? Baka ang dami palang nakatenggang receivable, alam mo yon na, kailangan na pala nating singilin ng ganito. Kailangan na pala nating singilin yung ganon. So, anong gagawin natin? Anong pwede natin gawin para mas ma-improve natin yung collection process natin? So, doon pumapasok yung mga decision making and also of course investment decision. Halimbawa, may gustong mag-invest in exchange of a certain percentage, o pwede mong tingnan, kaya na ba ng negosyo natin ito? Kailangan ba natin? Baka magpapapasok lang pala tayo ng investor pero hindi naman natin kailangan. O kaya yung hinihingi pala niyang demand na part na kapalit is masyado palang mabigat for us to consider. So yung mga ganun, hindi natin siya kayang gawin kung wala tayong proper na bookkeeping. And of course, always, yung compliance and tax requirement, palagi siyang kasama. No? Kasi, ayun nga, as business owners, gusto natin na we are doing the business legally. So, yan. So, pag dito natin naiintindihan kapag time na ba na lumipat from sole proprietor to corporation or naayos ba natin na-handle, baka may VAT payable tayo. Yung VAT is nakapatong lang yun sa presyo mo. Pero pag bayaran ng VAT, hindi mo makita bakit wala tayong pangbayad. O diba? Ibig sabihin, nagagamit yung business yung pera na hindi kanya. Kasi technically, yung VAT collection is pag-aari ng gobyerno yun, hawak-hawak mo lang, di ba? Yung mga ganun. And also yung mga record-keeping obligation. And in case of audit,
Yan, meron kang defense kapag meron kang maayos na business. Ito yung one of the problems why, although yung bureaucracy kasi dito sa atin is medyo malala talaga, pero one of the reasons why may mga tao talaga na kumakagat kapag sinabi sa bureau minsan na, oh, magbayad ka na lang ng ganito, magbayad ka na lang ng ganyan kapag napadala ng sulat, is because hindi nila kayang idepensa mismo yung sarili nilang record. Pero kapag you know for yourself na you've done nothing wrong, meron kang kumbaga, mas madaling yung, hindi naman totally madali, pero kumbaga, mas may way ka to lessen the penalty, to counter-argue yung mga nangyari, yung mga ganon, kapag meron kang bookkeeping system.